Magsitayo na pong lahat. Awitin, magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin ang pagpapagaling ng Panginoon sa isang bulag. Kinailangan pang hipuin ng Panginoong Jesus Nazareno ang bulag na ito ng 2 beses bago maibalik ang buo niyang paningin. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon na nawalan kami ng pasensya, nainip kami sa mga bagay na aming hinihiling sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kawalan namin ng pasensya sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagpapahalaga ng aming ugnayan sa iyo at ugnayan sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa laganap pa ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na takati na ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati. Ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao."
Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang may buhay. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang. Ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupurit malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anong pangako ko sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupurit malugod. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipon ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Lord, bakit ang tagal mo naman nasagutin ang aking dasal? Bakit ang tagal na hindi pa nabibigyan ng solusyon ang aking problema? Ang tagal ko nang ipinagdadasal, Lord. Bakit ang tagal mong sumagot? Yaan ang minsan ay marahil ang ating sitwasyon, ang kalagayan natin.
Aminin natin, may mga dasal po tayo na parang biglaan, agad-agad sinasagot ng Panginoon. Minsan nga, hindi mo pa sinasabi sa panalangin mo, nandiyan na yung solusyon, nandiyan na yung sagot ng Panginoon. Pero sadyang minsan, may mga hinihiling tayo kay Lord na parang ang tagal. Umaabot minsan ng buwan, o iba pa nga, taon. Halimbawa na lamang, ang tagal naman, Lord, na bumalik sa akin ng asawa ko. Bakit hindi pa kami umaasenso? Bakit hindi pa gumagaling ang sakit ko? Nagdadasal naman po ako sa iyo. Bakit ganoon? Tingnan po natin ang Ebanghelyo at ito marahil ang makasasagot sa katanungan nating mga ganito. May isang lalaki na bulag, inilapit sa Panginoon. At ang Panginoon, dagling hinawakan ang lalaki. Pagkatapos itong ilayo, hinawakan. Ano po ang naging resulta ng paghawak ng Panginoon? Kung doon sa ibang pagpapagaling ng Panginoon, agad-agad gumagaling. Sa kanyang kamay, humawak lang sa kanya, daglian. Hinawakan niya yung patay, nabuhay agad. Gumaling agad. Sa pamamagitan ng isang banayad na paghipo. Pero iba po yung ating sitwasyon ngayon sa Ebanghelyo. Pagkahawak ng Panginoon, tinanong niya, ano nakikita mo? Nakakatawa pa nga yung sagot. Ano yung sagot? May nakikita po akong tao na parang mga puno na naglalakad. No? Mga punong naglalakad daw ang tingin niya dun sa mga tao. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Hinawakan muli siya. Hinipo muli ng Panginoon. At sa pangalawang pagkakataon, nakita na niya ng malinaw ang lahat ng nasa kanyang paligid. Ang tanong natin, bakit ganoon? Humihina ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Ha? Nalolobat ba ang Panginoon? Bakit kailangan pang 2 hipo bago ito ay gumaling ng tuluyan? Mayroon pong ginagawa ang Panginoon. Ang pagpapagaling na to ay tinatawag nating gradual healing. May mga tinatawag tayong instant healing, instant answer to our prayers. Pero may mga tinatawag din tayong gradual healing, gradual, banayad o unti-unti na pagpapagaling. Bakit kailangan na gawin ng Panginoon ito? Ano ang gusto niyang ipabatid sa atin? Ang nais ipabatid ng Panginoon sa atin ay ang ugnayan natin sa Kanya. Higit sa ibibigay niya sa atin, mas gusto ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng tuloy-tuloy na ugnayan, relationship. Hindi ba ganun ang nangyayari po? Kung bakit tayo ay patuloy na nagpupunta sa simbahan at nagdadasal, kung bakit minsan ang tagal sinasagot ng Panginoon ang ating mga problema, dahil gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy pa ang ating ugnayan. Tuloy-tuloy pa ang ating paglapit sa Kanya. Gusto pa ng Panginoon makipag-usap sa atin. Bigyan na natin ng halimbawa. Di ba may mga magulang na sana ang ating wish, sana naman yung anak ko, hindi lang lalapit sa akin dahil sa kanyang baon. Sana naman yung anak ko, makipagkwentuhan naman sa akin bago kunin yung kanyang baon. Di ba ganun din naman ating mga anak? Yung mga anak, ganun din minsan ang kanilang hinaing. Sana naman yung si mami at daddy, may time sa akin, hindi lang iniiwan yung baon ko para sa buong linggo. Hindi lang ibinibilin o isinusulat o itinetext kung saan niya nilagay yung baon ko. Sana naman may bonding kami. Nais ng Panginoon na magkaroon ng tuloy-tuloy na ugnayan sa atin. Kaya ng Diyos ibigay instantly. Isang pikit mo lang, nandyan na yung sagot. Kaya niyang ibigay yan sa kanyang angking kapangyarihan. Pero makikita natin sa Ebanghelyo ang isa sa mga wishes ng Panginoon. Isa sa kanyang inaasam-asam na tayo ay lalapit sa Kanya hindi lang dahil sa solusyon sa ating problema, sagot sa ating panalangin. Nais ng Panginoon ng isang pakikipag-usap, tuloy-tuloy na ugnayan. Hinahanap natin siya
kinakausap natin siya at hindi lang basta-basta nawawala tayo pag nakuha na natin ang ating hinihiling. Yaan ang pagiging deboto na paulit-ulit na nating sinasabi noong mga nakaraang taon. Ito ay pagiging disipulo. Ang disipulo, ibig sabihin, pakikipag-ugnayan. Tuloy-tuloy na pagsunod. Hindi lamang minsan isang taon. Hindi lamang minsan isang buwan. Hindi lang tuwing araw ng linggo. Kung hindi ang pagiging deboto at disipulo, araw-araw. Tuloy-tuloy na ugnayan. Yaan ang interes ng Panginoon sa atin kung paano ang mga magulang gusto natin ng relationship bonding sa ating mga anak. Ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Na kahit kaya niyang ibigay ang lahat in an instant, isang saglit lamang, in a snap of a finger, pero gusto niya makipag-usap sa atin. Gusto niya makasama tayo. Maglakad kasama tayo. Maglakbay kasama tayo. Ugnayan at kahilingan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan, naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinahamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat, naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang pagmamahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng walang maliw at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama namin nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadidiman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong
kabutihan aming iaalay. Ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo ng lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.